Okay. So, ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin ang City of Corinth. At isang mahalaga po sa pag-aaral po ng Word of God ay kailangan nating maunawaan ang bawat verses according po sa konteksto po ng sinulatan, ng sumulat at ng environment po. At sa pag-aaral po natin ngayong umaga, dito po natin makikita kung paano yung Word of God, yung Scripture, yung geography, and even archaeology ay nag-a-agree po sa bawat isa. At ito po yung nagpapakita na ang Word of God po ay ang salita ng Panginoon. Now, pag-usapan po muna natin, saan ba yung Corinth? Saan ba yung location ng city ng Corinth? Now, during the time of Paul, nung panahon po ni Pablo, isa pong popular na lugar sa Greece or ancient Greece ay ang city po ng Athens. So kung ikukumpara po natin, kung titingnan natin yung account po ni Luke sa Acts 17, pagkatapos pong pumunta ni Paul from Athens, nagtungo po siya sa Corinth. At yung pong Corinth, it's approximately 70 kilometers po yung layo. So kung magta-travel ka from Athens to Corinth, around 2 to 4 days sa pamamagitan po ng paa. Now, ang Greece po, ito po ay nahati sa dalawang Roman provinces. Yung pong province po ng Macedonia sa taas at yung pong sa baba, yung Achaia. Now, tanong muna natin, saan ba, Brother RJ, saan ba nakalocate yung Corinth? Now, bigyan natin ng high-level view. Ito pong nasa visual po natin, ito po yung Mediterranean Sea. And we are familiar na ito po yung Promised Land. And we know ito po yung Asia Minor. Now, and then ito po yung Rome, Italy, and then ito po yung Spain. Ito po yung Mediterranean Sea. At pwede natin pong i-divide ang Mediterranean Sea sa West Mediterranean Sea and West Mediterranean Sea and East Mediterranean Sea. At sa pagitan po nila ay meron pong peninsula. Tama ba ako? Ito ba yung, tama ba sa mga nag-aaral ng anyong lupa? Peninsula nga ba ang tawag dito? So basta merong land dito na ito po yung Macedonia and ito po yung Achaia. Now, let's zoom in po dun po sa ating visual. So ito po yung Macedonia and ito po yung Achaia, na dito po yung Athens na pinakita natin kanina, and ito po yung Corinth. Now, ang Corinth po, ito po ay nakalocate sa tinatawag pong isthmus, or sa Greek, ang ibig sabihin nun ay neck or leeg, isthmus. Bakit tinawag tong isthmus? Pag sinabi pong isthmus, ito po ay isang narrow strip of land that connect to larger land areas. So anong kinoconnect ng isthmus na ito? Sa ibabaw po, sa north, kinoconnect po nito yung mainland Greece, ito po yung mainland Greece, and ito po yung tinatawag na Peloponnese Peninsula. So sa pagitan po nila, ito po yung mainland Greece and ito po yung Peloponnese Peninsula, at ang nagko-connect po sa dalawang land areas po na ito ay tinatawag pong isthmus. So dito po sa inyo pong visual, ito po yung isthmus na tinatawag, yung a little bit part, strip of land po na ito. At isa ding bahagi po ng isthmus, ito po ay naghahati sa dalawang anyong tubig. Yung pong tinatawag nating Adriatic Sea at yung pong Aegean Sea sa east. So sa west, meron po tayong Adriatic Sea at sa east, yung po yung Aegean Sea. So let's zoom in. So ito po yung Adriatic Sea kanina and ito po yung Aegean Sea. Now, sa pagitan po ng dalawang malaking sea bodies po na ito, bodies of water, ang tinatawag pong isthmus o yung tinatawag na neck, sa ibig sabihin ng isthmus ay Greek, sa Greek po, ito po ay leeg. At ito pong strip of land po na ito po yung isthmus, dito po nakalocate ang Corinth. At tandaan niyo po, dahil ang Corinth po ay nasa isthmus at dahil napakahalaga po ng isthmus, kasi tingnan natin muli ito, kung titingnan niyo po dito, ang isthmus po or ang Corinth, ang siya po, kung ikaw ay pupunta from mainland Greece, papunta doon sa peninsula, Peloponnese Peninsula, dadaan ka po ng Corinth. At kung ikaw ay maglalakbay sa pamamagitan ng dagat, let's see here, ng dagat from Adriatic Sea papuntang Aegean Sea, dadaan ka din ng Corinth. At doon po popular ang Corinth. At ito pong isthmus, ito po ay may haba pong 6 kilometers. So, kung tatingnan natin, yung strip of land
Ibig sabihin, from this coast hanggang dito sa coast na ito, approximately 6 kilometers. So, tandaan natin yan kasi mamaya, napakahalaga po yan sa yaman po ng Corinth. We're going to tackle that later on. So, I just want you to remember na ang Corinth ay nakalocate siya sa isthmus. Pag sinabing isthmus, siya yung nagko-connect sa dalawang larger land areas at naghihiwalay sa dalawang sea bodies. So we see that detail. At ang geography po ng Corinth, pwede natin po itong maalala na meron itong tatlong bahagi. So in order na madali nating maalala ang Corinth, imagine ninyo or isipin ninyo na meron itong tatlong bahagi. Yung isthmus na tinatawag natin, pinag-aralan natin kanina, at yung plain or kapatagan ng Corinth. At sa ibabaw po sa bahagi po ng Corinth, malapit po sa kanya ang isang hill or isang bundok na tinatawag pong Acrocorinth or isang Acropolis, Acrocorinth. At ito pong Acrocorinth, ito po yung zoom in. So ito yung Adriatic Sea, yung kanina natin pinakita. Ito yung Aegean Sea, ito yung Isthmus. By the way, kung mapapansin nyo po sa satellite image po nito, meron kayong makikita na hati na yung isthmus kasi noong 19th century, ginawa na po ito ng kanal upang yung mga barko or maliliit na barko na maglalakbay from Adriatic Sea papuntang Aegean Sea ay hindi na po iikot dito po sa southern peninsula ng Greece. At kasi itong travel na ito, napaka-dangerous ito. Remember, nung time ni Paul, nung naglakbay sila, nakaranas sila ng mga bagyo. Ito pong voyage dito po sa southern peninsula ng Greece ay napaka-delikado. Kaya nung 19th century po, ginawa na po ito ng kanal. Pero before that, wala pa pong kanal po nun. At dito, kung titingnan natin yung zoom in, ito po yung kapatagan po ng Corinth, na nandito po yung ancient city of Corinth. At sa bandang, bandang east ng Corinth, meron pong isang malaking or hill or bundok na tinatawag pong Acrocorinth. Now, ang Acrocorinth po, nung time po ni Pablo, yung pong Acrocorinth, ito po ay ang haba po nito, ang taas po nito ay around 550 meters, yung taas ng bundok na ito. At ito po yung nagsisilbi na military stronghold. So anong ibig sabihin ng Brother RJ? Ito pong Acrocorinth, ito po ay fortified hill, fortified piece of land. May bakod po ito. Na tuwing may sasakop po sa Corinth, tandaan nyo, ito po yung syudad po ng Corinth, ito po yung kapatagan ng Corinth. At kung merong sasakop na foreign invaders na aatake po sa Corinth, yung pong mga Corinthians ay tumatakbo po sa Acrocorinth at doon po sila nananatili. At tandaan natin, yung pagkakaroon po ng mataas na lugar, yun po ay isang military strategic place. Kasi hindi ka basta-basta masasakop kasi you are in the higher ground. At itong Acrocorinth, ang ginagawa ng mga ancient military, like remember Jerusalem is like a hill, parang Acrocorinth, ang Acropolis, ang Zion, Mount Zion, pinapalibutan po ng invading army ang isang hill, katulad po nito. Pero very strategic po ang Acrocorinth kasi yung Acrocorinth po, meron po itong sariling spring. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng siege or pagpalibot yung attacking army, kayang mabuhay ng mga tao sa Acrocorinth kasi may mga tunnel kung saan lumulusot yung food supply. Meron ding natural spring kung saan nagkakaroon sila ng drinking water. So talagang napaka-strategic po ng Acrocorinth. At dito, ito ay heavily fortified. Yung meron tong bakod na umaabot ng 2 kilometro yung haba, 2 kilometers yung length nito. At ito po isang napakahalaga sa city of Corinth, Acrocorinth. Now, ito po yung, kung ikaw ay nakatayo dito, halimbawa, nandito ka, pumunta ka ngayon sa Greece, ito po yung perspective. Nakatayo ka sa city of Corinth at ito pong hill na ito po yung Acrocorinth, Acropolis, isang hill na meron sila. At ito po yung, kung mapapansin nyo po, ito po yung mga walls na na-unearth ng mga archaeologists na fortification po ng Acrocorinth. So may mga artifacts pang nahukay ang mga archaeologists. Kung mapapansin nyo, may wall yung Acrocorinth na ito. So tingnan natin po yung reconstruction po ng, let's see here.
Meron po ako dito nakuhang reconstruction. Ibig sabihin, ano yung itsura probably ng Corinth nung time ni Apostle Paul. So ito po ang itsura po ng Corinth. So yun po yung, napansin niyo po yung Acro-Corinth. Ito po yung mula sa Adriatic, Gulf of Corinth or Adriatic Sea. So may wall, yung pinaka-plane ng Corinth. Fortified city po yung Corinth. May mga Colosseum ang Corinth and city center, and we're going to see yung city center ng Corinth mamaya. So napansin niyo po dito, ito po yung Adriatic Sea, papuntang Adriatic Sea na nakita natin kanina. Ito po yung tubig dito. Ang yung tubig na pinakita natin po kanina. So ito yung city center po ng Corinth. So yung city center na pinakita po natin kanina, nakita nyo kanina, ito po yung reconstruction kung ano yung itsura nito. Meron po kayong makikitang, let's see here. Meron kayong makikitang theater for their entertainment. Meron din po silang mga temple kay Apollo. We're going to see that. Isang Diyos-Diyosan po nila. Meron silang market. Meron silang Temple of Octavia. Pagsamba sa Emperor ng Roma. Meron sila nito. At isang bagay na gusto kong makita natin dito, meron sila ditong Bema Seat. Bema Seat. Judgment Seat. And we're going to see that kung paano yung Bema Seat ay related sa Scripture. We're going to see that. Pero gusto kong tingnan natin na, let's see here, itong piece of land ngayon na na-unearth, ito po yung itsura nito before. Na naunawaan niyo po. Ito yung ngayon, so nakita nyo may mga nahukay, yung mga archaeologists na mga structure. Nung time po ni Pablo, ito po yung itsura nito. So, yan po yung city center. Kumbaga parang ito yung poblasyon ng Corinth nung time po ni Pablo. So yan po yung Corinth in terms ng geography. So tingnan natin quickly, ano ba yung naging history ng Corinth? Noong 8th century BC, nung panahon na malalakas pa yung mga city-state ng Greece, kung naalala ninyo yung mga Sparta, yung mga Athenians, and so on and so forth. Noong 8th century BC, isa pong malakas na city-state ng Greece ang Corinth. 800 years before ni Cristo, malakas na Corinth, na ancient city-state ang Corinth. At nung 4th century BC po, nung time po ni Alexander the Great, nung kinangker ni Alexander the Great ang mundo, ay nanatili pong isang tanyag na syudad po ang Greece. Pero, nung panahon po ng pagsako po ng Roma sa mga Grecian city like Athens sa north and so on, ang Corinth po ay isang city-state na nakipaglaban din sa kampo po ng Roma. At isang ginawa po ng Roma noong 146 BC, isa pong mahalaga ito, sinira po ng Rome yung Corinth. Total destruction po ang ginawa po ng Roma sa Corinth. So basically po, from 146 BC hanggang 44 BC, around 100 years, ang Corinth na pinakita natin kanina, yun po ay wasak. Total ruin. Siguro may mga peasant, may mga mahihirap na natira dun sa Corinth, pero basically yung buong syudad po ay wasak. Until nung 44 BC po, si Julius Caesar, ng emperor po ng Rome, dahil nakita niya na napaka-strategic economically yung Corinth, ni-rebuild po ni Julius Caesar yung Corinth. At ang ginawa po ni Julius Caesar, ang mga pinatira po sa Corinth ay yung pong mga tinatawag na freemen, kasi yung pong mga dating slave. Kasi tandaan nyo, nung panahon po ni Paul o nung panahon po ng Rome, yung slavery, hindi po katulad ng slavery na may racism.
Yung slavery po nung panahon po ni Paul, kung halimbawa ako ay wala nang makain sa buhay, halimbawa homeless na ako, meron akong option na ibenta ko yung sarili ko bilang slave at magtatrabaho ako sa isa kong amo at pwede akong makaipon. Pag nakaipon ako ng sapat na pera, pwede kong bilhin muli yung sarili ko upang makalaya ako sa slavery. So yung slavery po ng panahon po ni Rome, may iba po sa slavery ng 19th century and 18th century sa Western country, iba po. At gusto kong tingnan natin, nung ang mga Roman freemen po, yung mga dating slave, sila po yung mga tumira sa Corinth. At hindi lamang doon, ang Corinth po, nung binuo ni Julius Caesar yung Corinth, nung binuo ni Julius Caesar yung Rome, yung Corinth, ito po ay tinawag po ng Colonia of Rome. Colonia of Rome. Ibig sabihin, para siyang Roman city outside of Italy. Para siyang, kumbaga parang, remember, America, kolony ng Amerika ang Guam. Pagka ikaw ay nakatira sa Guam, mataas na din ang tingin sa iyo ng society kasi you're American citizen. Something like that. Parang ganun po. Kahit yung Corinth ay wala sa Italy, yung pong mga nakatira po sa Corinth after 44 BC ay mga Roman citizen po. Basically, yung mga dating nakatira sa Greece, sa Corinth, ay nawala, umalis sila. Pero bumalik yung tumira sa bagong Corinth ay mga Roman citizen po. At very interesting po dito, nung nirebuild po ni Julius Caesar yung Corinth, ito po ay hindi na itsurang Greek. More on Romans na po yung itsura. Isa pong pruweba, ang ginagamit po na language nung nirebuild ni Julius Caesar yung Corinth ay Latin na. Lengguwahe po ng mga Romans, hindi na po Greek. Pangalawa, yung pong mga buildings na makikita ninyo, ay gumamit na sila ng Roman architecture and so on and so forth. So, basically, pwede nating sabihin, noong 146 BC, yung ancient Greek Corinth ay namatay. Pero noong 44 BC, yung Roman Corinth ay nabuhay. We can say that like that. At nung panahon po ni Pablo, nung time ni Paul, remember 44 BC, na-rebuilt yung Corinth. And then, nung time po ni Pablo, ang Corinth po ay isang cosmopolitan. Para po siyang syudad. At meron pong approximately 100,000 people ang nakatira po sa Corinth. At iba-iba po yung estado po sa buhay ng mga Corinthians nung time po ni Pablo. May mga wealthy Roman officials po sa Corinth. Wealthy Roman officials. Meron pong mga middle class freedmen, yung pong mga businessman, yung pong mga merchant. Meron din pong mga lower class poor laborer. May mga laborer po doon, hindi sila slave, pero sila ay mga laborer na nagtatrabaho, let's say, sa shipment, sa factory, and so on and so forth. At meron din pong kalahati ng population ng time ni Paul ay majority mga slave po, mga slave. Tandaan niyo po, tulad ng nabanggit ko, yung slavery po ng Rome ay iba po sa slavery ng Western country. Yung slavery po sa Rome, para kang empleyado ng isang tao. At meron kang chance na makalaya kapag nakaipon ka ng pera. And so on and so forth. So, now, ito po yung napakalaga kasi kung titingnan po ninyo, may mga mayayaman, and by the way, go over in Romans chapter 16. Meron pong mga church member ang Corinth na bahagi po ng Roman wealthy officials. Tingnan niyo po sa Romans chapter 16. Nung sinulat po ni Paul ang Book of Romans, nasa Corinth po siya nung mga panahong ito. Pero pansinin ninyo sa verse number 23. Romans 16, verse 23. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Gaius, my host, and of the whole church, saluted you. Erastus, the chamberlain of the city, saluted you. And Quartus, a brother. So napansin niyo po, ito pong Romans 16, nung sinabi ni Paul, mga churches sa Roma, binabati kayo ng church dito sa Corinth. At yun po ay parang ganito, parang just remember na yung example natin kanina, yung Guam and America, parang ganun po yung estado nito. Kasi alam po ng mga churches sa Roma na ang Corinth po isa po itong Roman colony. Ito po ay isang Roman city. Kaya nung binanggit ni Paul na churches in Rome, binabati kayo ng church dito sa Corinth na merong connection sa kanila kasi pareho silang mga taga-Roma. Pero gusto kong pansinin ninyo,
Si Erastus, napansin niyo sa verse number 23, binanggit ni Paul, binabati din kay ni Erastus na siya ay chamberlain of the city. Si Erastus po, siya po ay naging church member ng Corinth Baptist Church. Si Erastus po, siya po ay treasurer ng syudad po ng Corinth. At nung panahon po ng Roma, para ikaw ay maging treasurer, dapat napakayaman mo. Napakayaman mo to the point na kailangang patunayan mo sa komunidad na mayaman ka by giving donation sa syudad. At si Erastus po ay napakayaman po and siya po ay naging church member ng Corinth. Now, Brother RJ, bakit natin binabanggit yon? Tandaan niyo po, ano ang isang problema ng Corinth Baptist Church? Meron pong division sa church. At imagine niyo may mga church member na mayayaman at merong mga church member na mahihirap. Parang ganito po, let's say ang church natin umabot tayo ng 300 church membership. And then naging church member natin si Alan Cayetano. Let's say maging church member natin siya. Parang ganun po si Erastus. Sa tingin niyo, may mga mahihirap na church member ay automatic makikipag-join siya sa mga mayayaman na church member? Kung papapansin niyo, yung gap po ng society ng Corinth, may mga mayayaman at may mga mahihirap, at yung mga mayayaman na saved at naging church member, may mga mahihirap din na naging church member to the point na yun po ang nag-cause po ng division. Tingnan nyo for example sa 1 Corinthians. Very interesting po ito. Go over in 1 Corinthians. Isa po ito sa nirebuke ni Paul, pero tingnan ninyo, 1 Corinthians chapter 11, verse 20 and 21. 1 Corinthians chapter 11, verse 20 and 21. When you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. For in eating, everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and one is another. So dito, sa 1 Corinthians chapter 11, nire-rebuke ni Paul ang Corinth Baptist Church kasi kinukonsider nilang Lord's Supper yung kanilang gathering. Pero alam niyong ginagawa ng mga mayayaman na church member? Una, magdadala sila ng pagkain. Of course, yung mahihirap na church member, wala silang madadalang pagkain. Anong ginagawa ng mayayamang church member? Inuubusan nila ng pagkain at hindi nila binabahagian ng pagkain yung mahihirap na church member. At ang sabi ni Paul, tinatawag nitong Lord's Supper, na ang ginagawa ninyo, hinihiya ninyo yung mga mahihirap. May mga nabusog, pero may mga hindi nakakain. So, kung papansin ninyo, anong pinapakita nito, Brother RJ? Dahil po sa may mga church member na mayayaman, may mga church member na mahihirap, ito po ay nag-cause po ng division sa church ng Corinth. Of course, yung mga mayayaman, saan ka papanig? Of course, doon tayo kay Erastus o probably ibang Roman official. Doon tayo lagi sumama. Huwag tayo makikisalamuha doon sa mahihirap na church member. At kapag ka tayo merong supper, magdala tayo ng pagkain at huwag nating bigyan sila ng pagkain. At yun ay kinurek po ni Paul. Naunawaan niyo po kung paano yung gap ng Corinth society, itong mga taong ito ay na-save at naging church member, dinala nila ito dinala na ito yung gap na ito sa church. Kaya nga kung titingnan niyo po, let's see here. Siguro mamaya po pag-aaralan natin this morning kung paano ina-expect ni Paul na remember, isa kayong katawan. Dapat walang division sa isang katawan. Pero gusto kong pansinin ninyo, ito po ang isang rason. This is one main reason kung bakit meron pong division sa Corinth Baptist Church. Dahil dun sa gap ng kanilang society. At let's see here. At during the time ni Paul, let's move on. During the time ni Paul, si Augustus Caesar, ginawa pong capital ng province of Achaia ang Corinth. So kung naalala niyo yung mga Roman provinces, may Roman provinces of Macedonia, merong Roman provinces of Achaia. At sa batas po ng Corinth, kapag ka ikaw ay probinsya, meron pong tinatalaga ang Roma na proconsul or governor sa province po ng Rome. At dito, ang capital po ng province ng Achaia ay ang Corinth. At sa Corinth po nakaluklok yung pong proconsul. Anong trabaho, Brother RJ, ng proconsul? Ang proconsul po, siya po yung nagsaserve na siya yung
highest Roman official sa syudad. Remember, sinong kilala ninyong proconsul or governor sa Judea? Sino yung nag-latest kay Jesus Christ? Pontius Pilate. Yun din po, same office po nito. At sa proconsul po, siya po ang bahala sa pag-oversee po ng mga judicial matter. Halimbawa, mayroong sinampang kaso. Kanino ka tatakbo? Kay proconsul ka magtatakbo. Kasi yung proconsul ang magsasabi, guilty ba o hindi guilty. Ang proconsul din po, siya din yung namamala sa administration, sa bahagi ng executive department ng province, yung pong mga finances, and some limited military function. Dahil po ang Corinth, ito po ay capital po ng province of Achaia, ang proconsul po, dun po naka-reside ang proconsul. At during the time of Paul, ang proconsul po ay si Galileo. Go over in Acts 18. Tingnan niyo po ito. Acts 18. Acts chapter 18. Now, ang context po ng Acts 18:12, yung pong mga Hudyo sa Corinth ay pinagtulungan at isinumbong si Pablo kay Gallio. Sabi ng mga Hudyo, Gallio, governor, itong si Paul, nilabag nito ang batas naming mga Hudyo. At dinala ni Paul dito sa Acts 18:12, and when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul and brought him to the judgment seat. Yung pong judgment seat po na ito po yung Bema seat. Bema seat. So dito sa ating city center kanina, ito pong Bema seat, ito po yung judgment seat ni Gallio. Ito po yung lugar kung saan dinala ng mga Hudyo si Pablo sa proconsul, sa judgment seat po ni Gallio. At ito pong picture na ito na nasa ilalim, ito po yung current na na-unearth, nahukay po ng mga archaeologists na judgment seat po ng proconsul na si Gallio or kung sino man ang proconsul na umupo po sa Corinth. At anong ginagawa, Brother RJ, sa Bema seat? Dito, ito pong Bema seat, dito po nire-recommend or binibigyan ng commendation ng proconsul ang sino mang military hero o kung sino mang citizen na nagbigay ng malaking contribution. Kung halimbawa, Nobel Prize winner ka ng Corinth, meron kang na-invento na napakaganda, nakapagtagumpay ka ng isang military conquest, dito ka dadalhin ng syudad sa harap ng proconsul at bibigyan ka ng commendation. Dito din po sa judgment seat or sa Bema seat, dito nililitis yung pong mga offender. Pag nag-violate ka ng batas ng Roma, haharap ka sa proconsul at nakaupo siya sa Bema seat niya at bibigyan ka ng kaparusahan, ng punishment. Lalatiguhon ka. At ito pong, during the Bema seat po na ito po ina-oobserbahan po ng maraming tao. Maraming tao. And you remember, go over in Romans 14. Tingnan niyo po ito. Romans chapter 14. Romans chapter 14. Ito po yung reconstruction ng Bema seat. Ito po ang proconsul, nakaupo po dito sa kanyang Bema seat. At sa baba po, dito po yung bibigyan ng commendation at i-condemn ng proconsul. At nung si Paul ay sinulat ang Romans chapter 14, verse number 10, basahin natin ng sabay-sabay. Romans 14:10, ready? Read. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set upon thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Yung pong judgment seat dito na tinutukoy ni Paul, ito po yung Bema seat. At nung sinulat ni Paul ang Romans 14, nasa Corinth siya at na-experience niya mismo kung paano humarap sa Bema seat ni Gallio. Sinabi ni Paul na katulad ng Bema seat ng proconsul, lahat tayo ay haharap sa Bema seat ng ating Panginoong Kristo. At alam natin, we know, during the judgment seat, doon tayo makakatanggap ng commendation, katulad ng ginagawa ng proconsul, at doon din tayo makakaranas ng loss. Kung meron tayong maling nagawa, doon din tayo makakaranas ng loss sa judgment seat. Pero gusto kong pansinin ninyo, nung sinulat ni Paul yung Romans 14, judgment seat of Christ, nasa isip niya yung Bema seat ng proconsul ng Corinth, kasi nasa Corinth si Paul nung sinulat niya ito. So yan po ang isang interesting na bagay na makita natin. Now, tingnan natin yung commerce ng Corinth. Ang Corinth po, nung time po ni Paul,
ito po ay napakayamang bayan. Napakayaman. Very wealthy city. Bakit, Brother RJ? Kasi po, naalala rin nyo yung location ng Corinth. Now, during the time of Paul or even ancient time, ang Corinth po ay napaka-strategic kasi po yung pong mga goods, yung pong mga kalakal na inililiban mula Adriatic Sea hanggang Aegean Sea, hindi na po sila naglalakbay sa southern peninsula po ng Greece. Kasi delikado to, kapag binagyo yung barko, lahat ng goods ay lulubog. Ang ginagawa po nila, dumadaon po sila. By the way, meron pong dalawang port or harbor po ang Corinth, yung pong Lacedemon at yung Cenchrea. Meron ba kayong kilalang Kristiyano na nakatira sa Cenchrea? Si PB, remember? PB. At ito po yung dalawang harbor po ng Corinth. Ang ginagawa po ng mga ship, magbababa po sila dito ng kargamento. Tandaan ninyo, tingnan natin quickly, yung high level view. Halimbawa, merong goods na galing Italy, dadalhin nila sa Asia Minor. Ito po yung Asia Minor. Kung ikaw ay maglalakbay dito sa Southern Peninsula, napakadelikado po kasi yung bagyo ay napakatindi po dito. Kaya ang ginagawa po ng mga shipment, mga barko na may dala ng mga kalakal, dito po sila dumadaan sa Gulf of Corinth. Gulf of Corinth at ibinababa po nila yung kargamento dito po sa Lacedemon Port. Now, ang tanong, Brother RJ, di ba merong anyong lupa ito? Paano yung goods na itatransfer? Ang mga Corinthians po, naggawa po sila ng tinatawag pong jolkos. Jolkos, ito po ay isang paved road na merong groove na kung saan ibababa dito yung kargamento at ang gagawin nila, hahatakin po yung pong mga kargamento from Lacedemon hanggang Cenchrea. At pagdating po sa Cenchrea, meron uling barko na nag-aabang at lahat ng ibinaba sa Lacedemon ay kakarga din dito sa Cenchrea. At magpapatuloy yung voyage ng barko. So ganun po. At dito sa industry po na ito, meron po ditong pera. Tinataksan po ng mga Corinthians lahat ng goods. Isang 10 kaban na trigo, ganito ang presyo niyan. Bago kayo makadaan dito, magbayad kayo ng buwis. Doon po kumikita po yung mga Corinthians. Ito po at hindi lang yung goods, yung inililiban, kasi tandaan niyo po, ito pong haba po ng strip of land po nito, around 6 kilometers, so kaya siyang hatakin. 6 kilometer, imagine niyo mula Taguig hanggang Bikutan, probably yung layo nun. Ganun po kalayo yun. Hahatakin po yun ng mga slave, o yung iba, hahatakin po ito ng mga animals, and yung iba po, yung barko mismo ang ikinakarga. Kayang botin yung barko, yung maliliit na vessel, ikinakarga po yun, para lamang mailiban po doon. And every transaction na ginagawa po nila ito, doon po kumukuha po sila ng buwis. Kumukuha po sila ng buwis. Now, kung ito yung industry ng Corinth, isa din pong ginagawa po ng mga marino, mga seafarers, ay nag-i-spend po sila ng matagal na panahon sa Corinth. Kasi hindi po automatic, di ba, pagka seaman ka, pag dumaong ka sa barko, automatic ba? May mga machinery na ba na kukuha ng goods, na sobrang bilis na yung transfer ng goods? No. It will take a while bago maikarga at mailipat yung mga goods. Kaya po yung mga marino, yung mga seafarer, nag-i-spend po sila ng matagal na panahon po sa Corinth. At titingnan natin later on, sa pag-stay nila sa Corinth, meron po silang mga immorality ginagawa. We're going to see that later on. Pero ito po yung industry po ng Corinth, kung saan yumaman po ang Corinth. Every goods na lumilipat, dumadaan, vice versa, kumikita po sila. At dahil po doon, napakayaman po ng Corinth. Isang halimbawa din po, naging famous sila sa mga architecture. Na kilala nyo ba, nakikita nyo ba yung mga columns na ganito? Yung mga poste na ito, hanggang sa dito sa Pilipinas, may mga columns po na inspired sa Corinth. Yung pong tinatawag na Corinthian column. Kilala din po ang Corinth sa mga pottery. So ito po yung mga sa mga museum na mga pottery po ng Corinth.
So, ang Corinth po, ito po ay famous sa kanilang architecture. Meron po silang mga beautiful temples, palaces, theater, porticos, and so on and so forth. At marami din silang mga pottery na iba-iba yung design. Famous din po ang Corinth sa paggawa po ng bronze na nilalagyan po nila ng konting tin at nag-iitsura na pong gold yung pong bronze. So imagine niyo meron kang alahas pero hindi ito ginto, pero mukhang gold ito. So kilala po ang Corinth po sa mga bagay na ito. And kilala din sila sa mga paggawa ng mga barko, pagkakaroon ng navy and so on and so forth. So ito po yung Corinth. At isa din pong bagay na napakahalaga sa Corinth na dapat nating maunawaan, kasi ito po related sa Scripture, ay yung pong tinatawag po na Isthmian Game. Isthmian Game. Sa ancient Greece po, ang pinaka-popular po na games ay yung pong Olympic. Hanggang sa ating panahon, ginagawa pa rin yung Olympic. At every 2 years, meron pong hiniheld na Isthmian Game sa Corinth. Now, let's see here. Yung Isthmian Game po, ito po ay ginagawa every 2 years at ginagawa po nila to dedication po sa kanilang Diyos-Diyosa na si Poseidon. Every time na sila ay mag-held ng Isthmian Game, yun ay devotion nila kay Poseidon. Anong mga games, Brother RJ, na ginagawa po sa Isthmian Game? Meron po ditong mga foot races, mga track and field, meron din po silang mga wrestling, meron pong mga boxing, may mga chariot racing, and many other, may mga music contest and so on and so forth. So tumatagal po yung Isthmian Game ng around 2 to 3 days. Probably 3 to 4 days yung event. Parang isang dedicated yun. Every 2 years, hiniheld sa Corinth yung Isthmian Game. At very popular po doon. Kaya ang ginagawa po ng mga tao, pumupunta po sila sa Corinth upang mapanood yung kanilang atleta, makita nila, ano ba nangyayari sa Isthmian Game? Sinong mananalo this year? Sinong atleta ang mananalo this year? Just like Olympic in our time, kung paano ang bawat bayan ay nagre-representa sa Olympic. At dito, dahil pumupunta sila sa, by the way, ang ginaganap po yung Isthmian Game doon po sa Temple of Poseidon. At tandaan natin, ang Corinth po ay merong 3 bahagi, yung Acrocorinth, yung bundok, yung plain, yung Corinth, at yung pong Isthmus. Ginaganap po yung Isthmian Game doon po sa Isthmus, doon po sa narrow strip of land. Now, nung time po ni Paul, ay wala pong mga hotel na matitirahan po yung mga tao. Remember, 3 to 4 days ang event ng Isthmian Games. Saan kaya sila tutulog? Saan kaya sila tutulog? Doon po, ang mga tao po, nagdadala po sila ng tent. Para sa buong period ng Isthmian Game, ay yung pong mga athletes, yung pong mga participant, yung pong mga manunood lamang, ay meron silang matutulugan. Now, during 51 AD, nung pumunta po si Paul sa Corinth, palapit na po yung Isthmian Game. At dahil palapit na yung Isthmian Game, anong in demand na kakailanganin ng mga tao during Isthmian Game? 10. Kaya po nung si Paul ay pumunta sa Corinth at si Priscilla and Aquila, iniwan nila yung Rome at pumunta sila sa Corinth, alam nila na malapit na yung Isthmian Game kasi every 2 years gaganapin yung Isthmian Game. Punta tayo sa Corinth, doon tayo mag-business, doon tayo gumawa ng tent. Kaya po si Paul, nung 18 months siyang nagstay sa Corinth, nagtrabaho po siya bilang tent maker. At yung pong mga tent, yun po ang karaniwang gagamitin ng mga tao sa Isthmian Game. So naunawahan niyo po ito? Ito po yung connection kasi 51 AD sa history, meron pong Isthmian Game na ginanap. At din yun yung time na sina Priscilla, Aquila, and Paul ay nagpunta po ng Corinth. So, very important thing na makita natin. Now, go over in 1 Corinthians 9:24. 1 Corinthians 9:24. 1 Corinthians 9:24. Tingnan niyo po ito. 1 Corinthians 9, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. So, nung sinabi ni Paul sa mga Corinthians, tumakbo kayo, ginamit niyang imagery dito, yung Isthmian Game. So, nung sinabi ni Paul dito na
Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? Nung sinabi ni Paul ito, alam ng mga Corinthian, ang tinutukoy ni Paul, gumagamit si Paul ng imagery. Kasi every 2 years, merong racing na ginaganap sa Corinth. So, naunawaan nila to. Isa ding halimbawa sa 2 Timothy 4:7, which alam nating lahat. Sabi ni Paul, I have fought a good fight, and I have finished my course. Anong imagery na tinutukoy dito ni Paul? Yung pong wrestling na ginagawa po sa Isthmian Game. I have fought a good fight, and I have finished my course. Natapos ko yung takbuhin ko. Yun din po ay kinuha ni Paul sa kanyang pag-observe sa Isthmian Game. Sa Hebrews chapter 12, go over in Hebrews chapter 12 verse 1, sabi ni Paul, Hebrews chapter 12 verse 1, wherefore, seeing we also compass about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Nung sinabi ni Paul ito sa mga Jewish churches, ang nasa idea dito ni Paul ay yung Isthmian Game. Napansin niyo dito sa Hebrews 12 na sabi ni Paul, let us lay aside every weight. Let us lay aside every weight. Kasi during the Isthmian Game po, ang mga athletes po ay tumatakbo po silang hubad. Kasi ang paniwala ng mga athlete, kung maglalagay ako, magdadamit ako, yun ay isang kabigatan. Kaya ang strategy ng mga athlete noon, pagtatakbo sila, magre-racing sila, wala po silang damit. At yun po yung imagery na tinutukoy dito ni Paul, lay aside every weight. Iwanan mo ang lahat ng nagpapabigat sa iyo at takbuhin mo ang Kristiyanong takbo mo sa buhay. So, nakita niyo yung connection kung paano nung sinabi ni Paul ang mga bagay nito, merong familiarity si Paul sa Isthmian Game ng Corinth. So, yan yung Isthmian Game. Another thing na very important na maunawaan natin with regards sa Corinth ay yung pong mga existing po ng mga philosophers. Kung titingnan niyo po, kung kayo po ay aware sa 1 Corinthians chapter 1 and chapter 2, binanggit po doon ni Paul yung pong mga tinatawag na wisdom of the word, yung wisdom of words. Kasi po ang Corinth, ito po ay kinukonsider na light of all Greece, kasunod po sa Athens. Bakit? Kasi katulad po ng Athens, Corinth was also famous sa pagan learning. Ito po ay kilala sa culture of eloquence and public speaking, sa kanila pong entertainment. Wala pang Netflix, wala pang YouTube nung time po noon. Ang pinaka-entertainment sa Corinth, pupunta sila sa city center at makikinig sila ng public speaking. Makikinig sila ng debate. Makikinig sila ng panibagong philosophy mula sa philosopher. At nung time po ni Paul, may mga Stoic po sa Corinth, may mga Epicureans sa Corinth. At meron din po mga Gnostic philosopher. Yung pinag-aaralan natin sa 1 John, may mga Gnostic philosophers po sila. At isa pong tinuturo po ng mga Gnostic philosophers po dito na yung kasalanan na gagawin mo sa katawan ay okay lang yun. Kasi natrap lang ang espiritu mo sa human body. At hindi nagmamatter yung mga kasalanan gagawin mo sa katawan mo. Kasi ang mahalaga yung espiritu mo. So mga Gnostic philosopher. At dahil po dito, kung titingnan ninyo yung 1 Corinthians chapter 1 verse 22, sinabi ni Paul na these Greek seek after wisdom. Hindi lamang doon, they aim to have wisdom of words. 1 Corinthians 1:17. They have the wisdom of the word. 1 Corinthians 1:20. At yung kanilang mga public speaking na ginagawa sa Corinth, yung mga debate, yung mga rhetorical speeches, sinabi ni Paul na pinapakita nito yung excellency of speech or wisdom. Hindi lamang doon, sa 1 Corinthians 2:4, binanggit din ni Paul na yung wisdom na ginagawa ng mga philosophers nito ay with enticing words of man's wisdom. So anong binabanggit natin dito, Brother RJ? Yung pong context po ng 1 Corinthians 1 and 2, which we're going to study later on, yun po ay konekta sa existing po ng mga philosophers na nasa Corinth. Na sinasabi ni Paul, nung ako ay nag-preach sa inyo Corinth, hindi ako gumamit ng wisdom of the word, gawa katulad ng mga philosophers. Hindi ako nagpakita ng enticing word na ginagawa ninyo sa inyong plaza, sa inyong city center. Hindi ko ginagawa yon. Ang ginawa ko, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu when I preach to you, and so on and so forth. At dahil po sa mga philosophers po na ito, yung pong mga tao po sa Corinth, nireject po nila yung resurrection of the body. Ang mga Corinthians po, ang mga tao po sa Corinthians, hindi po sila naniniwala na ang katawan ay magre-resurrect in the future. Anong pinaniniwalaan nila? Reincarnation.
And remember in 1 Corinthians 15, ano ang kinorek ni Paul na error ng Corinth Baptist Church? Kinorek po ni Paul yung resurrection sa 1 Corinthians 15. Kasi po na-influensyan sila ng mga philosophers na ito. Hindi lamang ito, dahil sa mga influensya po ng mga philosophers nito, ang mga Corinthians po, tinitingnan nila yung mga kasalanan katulad ng incest, yung fornication, yung adultery, and other sin na ginawa sa katawan na maliit na bagay lang to. Kasi ang mahalaga, yung spirito mo. Ito pong mga immorality na ginagawa ng mga Corinthians, malaki po ang impluensya ng mga philosophers nila po dito. So we see that in Corinth. Now, sunod po, ang makita natin, let's see here. Ang Corinth din po ay kilala po sa idolatry. Idolatry. Meron po silang approximately 36 god and goddesses. 36 god and goddesses. Pero, ang pinakakilala sa kanila ay si Aphrodite. We're going to see that kung sino yun. Pero dito po sa city center, makikita po ninyo, meron po silang Temple of Apollo. Si Apollo po, siya po ay let's see here, false god of music and prophecy and order. At dito din po, meron po silang Temple of Octavia. Ito pong Temple of Octavia, dedicated po ito sa imperial worship. Sinasamba po nila yung emperor ng Rome. At ang pinakakilala po na parang sa Roman Catholic, sino ang patron ng Taguig? Meron bang patron ng Taguig? O kasi doon sa amin, sa Lipa, ang patron ng Lipa City ay si San Sebastian. Maraming Diyos-Diyosa na ang Lipa City, pero ang pinaka-patron ay si Sebastian. Parang ganoon din po yung Corinth. Marami silang god and goddesses, pero ang pinakakilala, pinaka-patron ay si Aphrodite. Si Aphrodite po sa Greek, Aphrodite sa Greek, Venus sa Rome. Ito po ay goddess of beauty, the goddess of sexuality, goddess of let's see here. Ano yung description ko? Aphrodite. Yun. The chief goddess of Corinth, na siya yung goddess of beauty and sexuality. Now, ito po yung napakalaga kasi po ito po yung connected sa immorality, which we're going to see later on. Now gusto kong pansinin natin na yung idolatry po ng Corinth ay napakasukdulan po. Remember yung Isthmian game? Kanina na dinededicate ito kay Poseidon. Kaya kung titingnan nyo sa 1 Corinthians chapter 12, sa 1 Corinthians chapter 10, sa 1 Corinthians chapter 8, ang dami pong passages sa book of 1 Corinthians na binanggit ni Paul na kailangan yung umalis sa idolatry. Kasi ang ginagawa po ng mga tao po sa Corinth, mag-o-offer po sila ng pagkain sa kanilang Diyos-Diyosan. Hindi po, halimbawa, may baka. Tingnan niyo po ito, kasi ito po yung connected sa Scripture, especially sa 1 Corinthians chapter 8, kung paano tinakal ni Paul yung mga pagkain in-offer sa idol. Kasi ang ginagawa po ng mga Corinthians, halimbawa, meron tayong baka na i-offer kay Apollo. Bahagi lamang po ng baka ang susunugin po nila. Yung iba po, kakainin po doon sa Temple of Apollo, at yung iba po ay ibebenta sa marketplace. Kaya po ang mga Corinthians, minsan pag bibili sila sa marketplace, alam nila na ito'y inoffer sa idol. Remember in 1 Corinthians chapter 8, Paul corrected, nagbigay siya ng instruction, ano ang attitude natin kapag yung pagkain ay inoffer sa idol. Nakita din natin na sinabi ni Paul kung paano ang prayer nakapaglilinis sa pagkain, which we're going to tackle as we go sa 1 Corinthians. Pero gusto kong makita natin dito na yung mga pagkain nila, ino-offer nila to sa idol. At yung pagkain na in-offer sa idol, yun din yung binebenta sa marketplace. Kung halimbawa, Kristiyano ka, tatanungin mo ba, in-offer niyo ba to kay Apollo? Yes sir, in-offer namin yan kaninang umaga kay Apollo, mura lang ang kilo. Anong kakainin mo kung ikaw ay kakain ng karne? Kristiyano ka. Ang sabi ni Paul, kapag kami nakakakitang Kristiyano, ay huwag mong bibilin yun kasi ma-open mo yung Kristiyano nakakita sa'yo. Pero kung wala naman nakakakitang Kristiyano sa'yo, kainin mo yun kasi wala naman sa pagkain ang karumihan. Nawaan nyo? And yun po yung background po nito kasi yung mga Corinthians, mag-o-offer sila ng bahagi ng baka sa Diyos-Diyosan,
Yung iba po doon, binebenta nila sa marketplace. At yun ang kinukonsume po ng mga Corinthians. Now, let's see yung immorality, and we're going to stop here. Ang Corinth po, ito po ay very immoral city. Napaka-immoral pong syudad ng Corinth. Remember, naalala ninyo, pag dumadaong yung mga barko sa Corinth, magtatagal po ang mga seafarers sa Corinth. At ang ginagawa po nila, dahil sa sobrang immorality po ng Corinth, may mga drinking, may mga gambling, may mga prostitution po ang Corinth, na-invento po yung phrase na to Corinthianize. Isa po itong Greek word na ibig sabihin, gumawa ka ng immorality. Yun din pong phrase na a Corinthian women. Halimbawa, may tumawag sa'yo, you are a Corinthian women. Ang ibig sabihin, you are immoral women. Ganun po, sobrang napaka-immoral po. Para tong Las Vegas of their time. Para tong Las Vegas. Di ba may kilalang kataga ngayon, anuman ang nangyari sa Las Vegas, hayaan mo nang nadun lang yon. Wala nang makakalala. Kasi ang Las Vegas, puno to ng gambling, drinking, and immorality. Ganun po ang Corinth. Dinadayo po ang Corinth just to have the immorality. Now, ito po ay connected po sa kanilang idolatry kasi po si Aphrodite, siya po ay may temple sa Acropolis. Let's see here, Acropolis. At sa Acropolis po yung temple po ni Aphrodite na meron pong approximately 1,000 temple prostitute si Aphrodite. Ito pong mga temples prostitute, ito po yung mga former slave na inoffer po ng kanilang mga owner. Halimbawa, mayaman ako, dahil ako'y deboto kay Aphrodite, meron akong 10 babaeng slave, Aphrodite, i-offer ko itong mga slave ko na ito sa temple mo. At yung mga former slave na ito, sila po yung nagiging prostitute, temple prostitute ni Aphrodite. At ang ginagawa po ng mga temple prostitute po na ito po yung current, kung pupunta kayo sa Acro-Corinth ngayon, ito po yung structure ng temple po ni Aphrodite. Every day, bumababa po sa zigzag. Remember, nasa high hill yung Acro-Corinth, bababa po yung mga temple prostitute. Imagine yung 1,000 temple prostitute, bababa sila sa syudad at sila ay bababa dito sa zigzag path upang iparade nila yung kanilang sarili. Ang gagawin po ng mga temple prostitute po na ito, bababa sila sa syudad at mag-o-offer po sila ng services sa mga tao po sa Corinth. At by the way, ang service po nila ay libre. Free po ang service nila. Just imagine, nakaupo ka sa iyong tahanan, tapos, nandiyan na yung mga temple workers, nandiyan na yung mga workers, at yung mga men ng Corinth, they can get the service po ng mga temple prostitute dito for free. For free. Just imagine that. Kaya, at ang ginagawa nila, minsan, kung halimbawa, nagustuhan mo yung experience mo sa mga temple prostitute nito, pwede kang magbigay ng donation. Parang Roman Catholic, libre yung services ng Roman Catholic, pero kung gusto mong mag-donate, pwede kang mag-donate. So, ganun po ang pamamaraan po dito. So, ito pong bahagi po ng immorality po nito. Everyday, yung mga temple prostitute, magro-roam around sila sa syudad, at mag-o-offer po sila ng services po. Mag-o-offer sila ng services sa mga tao. Kaya po yung pong mga seafarer, yung pong mga businessman, yung pong mga traders, nag-i-spend po sila ng panahon sa Corinth na naunawaan po ninyo. At remember, sige, upo kayo. Okay. So, remember, sa book of 1 Corinthians, ano ang isang kasalanan ng mga Corinthian church member? Tingnan niyo, for example, in 1 Corinthians 6. And let's see here. 1 Corinthians chapter 6, verse 15 to 16. Sabi ni Paul sa mga Corinthians, "Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What, know ye not that he which is joined to an harlot is one body, for two saith, he shall be one flesh." Tandaan niyo po, kapag ka po ang isang lalaki at ang isang babae ay nagkaroon ng physical intimacy, nagiging one flesh po sila. At sabi ni Paul sa mga Corinthian church member,
Know ye not na kung kayo ay makikisiping dito sa mga temple prostitute na ito, know ye not na nagiging one body kayo? And don't you know na nung kayo ay naligtas, your body is the temple of the Holy Ghost? And you're going to join your body to a body of the harlot? So nakita niyo po kung paano yung immorality po ng Corinth, kahit naging church member na sila, kahit Kristiyano na sila, ay nadoon pa rin sila sa kasalanan ng mga Corinthians. Kaya kinurek po ito ni Paul. And last verse na gusto ko pong tinanin natin, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11, 1 Corinthians 6, 9 to 11, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate. Pag effeminate po, homosexual. Yung pong mga temple prostitute po ni Aphrodite, hindi lamang po sila lahat babae. May mga male na temple prostitute. At dahil po, bakit? Kasi may mga homosexual po sa Corinth. Yung pong effeminate po nito, ito po ay mga homosexual. Lalaki po sa lalaki. Hindi lamang doon, nor abuser of themselves with mankind. Yung pong mga tao, nakikisiping sila sa beast, sa hayop. Hindi lamang doon, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. But pansinin yung verse 11, and such were some of you. Gusto kong pansinin ninyo, sabi ni Paul, ito yung mga hindi makaka-inherit ng kingdom of God, yung mga idolaters, mga fornicators. At ang sabi ni Paul, kayo ay ganito dati. And such were some of you. Dati kayong ganito. So, kung pansinin ninyo kung paano yung church sa Corinth, ano ang background nila. Nung sila ay nag-repent at na-save at naging church member, ganun ang kanilang background. May mga homosexual na dating homosexual na naging church member. May mga fornicator na naging church member, and so on and so forth. And think about kung paano kinurek ni Paul yung mga bagay na to sa Corinth. And do you remember yung Romans chapter 1? Naalala niyo Romans chapter 1 kung paano dinescribe ni Paul yung kasalanan ng mga Gentile nation? Nung sinulat ni Paul ang Romans chapter 1, nasa Corinth siya. So, basically we can say, nakita ni Paul sa kanyang mata kung gaano ang kasalanan ng mga Gentiles. Kaya nung sinulat ni Paul ang Romans chapter 1, alam niya to, dinescribe niya to by his own eyes. So, yan po yung Corinth, and probably we'll stop here. Any question, by the way? Any question? So, napakalaga po ito. Napakalaga ito kasi pag tiningnan po natin ang 1 Corinthians, ang dami pong problema ng church at Corinth. May division, may immorality, may fornication, may problema sa marriage, may idolatry, and so on and so forth. Ngayon, pag nag-jump in na tayo sa 1 Corinthians, pag naalala natin ito, it would all make sense. Kaya pala sila ganito, kasi ganito yung syudad nila, and so on and so forth. So, any question? Any question? So, kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa pag-aaral namin. Salamat Ama na binigyan niyo kami ng time na pag-aralan namin ang City of Corinth. We pray na maunawaan namin ito at makita namin Ama ang implication nito sa aming buhay. Pagpalain niyo din po ang aming pananambahan. In Jesus' name pray. Amen.